Hindi ko siya sinabihan kung ano ang dapat gawin. Kasi kapag nagpresenta ka bilang kandidato ng pagkapangulo, di ba dapat alam mo na yung gagawin mo? Kasi nagsabi ka sa mga tao piliin ninyo ako para maging pangulo. So ibig sabihin, alam mo na yung gagawin. Tsaka pangalawa, paniwala ko, hindi siya makikinig sa akin. Kasi vice president ako presidente siya Diba? O yan din, sige, puntahan natin sa gender. Babae ako lalaki siya So, paniwala ko that time, hindi ito makikinig. So, ang ginawa ko, tinutukan ko lang talaga yung Department of Education. Masasabi ko na, hindi din siya tapat doon sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kasi tulad nito, call out ito. Pero from the point of view ng Department of Education, sinabi namin sa kanya, in a meeting, recorded meeting, nandyan yan sa records nila kung nagtatago sila ng records ng meeting ng cabinet. Sinabi namin sa kanya, hindi natin matatapos ang classroom shortage kung nakikialam ang mga congressman. Tapos, binaliwala niya yung comment ng USEC, ng Department of Education, kasi sinabihan ko ng USEC, ipasok mo yan, sabihin mo yan. Binaliwala niya, parang, that's another problem. The way, di ba? Ganyan siya magsalita, di ba? That's another problem. Sinabihan ka na nga Hindi matatapos tong classroom shortage mo pag pinapakialaman yung budget mo. Tapos, wala man lang siyang sinabi na, uy, patigil nyo yan, sabihan nyo yung mga congressman, huwag pakialaman yung budget. Kasi may kailangan tayong gawin. Meron akong kailangan na ipakita sa mga tao sa classroom shortage ng bansa. Wala. He brushed it off, brushed it aside, and then moved on to whatever he wanted to say at the time. Nung bang, campaign, nakita mo na ba kung may nakita ka bang tendencies sa kanya na magiging ganito siya? Sige. Sige. Nakwento ko na ito, pero kukwento ko ulit sa inyo. Kasi tinanong ulit Merong isang governor. Ayaw na ayaw niya si BBM. Tapos, dinadala ko yung isang, parang kaibigan niya ba, kadikit niya. Sabi ko doon sa kaibigan niya, tulungan mo naman ako, ikumbinsihin itong governor na ito na mag-unity team na. Kasi nagrosa yung governor Robredo Sara. Tapos, ayaw talaga nung governor. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit? Sabi niya, ayaw ko na sabihin. Sabi niya, hindi naman na mahalaga yan Sabi niya, basta, ayaw ko lang mag-Marcos. So, akala ko naman dahil sa mga nangyari noong martial law, mga ganon. Akala ko ganon. Tapos, tinulak ko siya ng tinulak, pinilit ko ng pinilit, hanggang nagsabi na siya, hindi maganda ang karanasan ko sa kanya nung siya ay senator. Dahil may humingi ng tulong sa kanya, hindi niya tinulungan, pinadala pa nila sa akin yung sulat ng humihingi ng tulong. So yun yung sinabi nung governor. Siyempre ako, wala naman ako experience sa kanya So sabi ko siguro isolated incident. Noong kampanya, napapansin ko, di ba nakikita niyo sa footage, magbibigay yung mga tao niyan sobre request letter, hingi ng tulong. Hindi niya yan tinatanggap. Hindi niya yan, di ba, kakamay, dadaan yung convoy, kakamay. Gaganayan na niya yan. Tapos merong isang beses, di ko alam, baka siguro ginanon na talaga yung kamay niya at ginanon yung papel. So nahawa, magkatabi kami nahawakan niya yung papel. Tapos, hindi niya alam siguro ko itatapon niya o kinuha ko.
Tapos binasa ko. Napakasimple nung pakiusap nung tao. Sabi niya, konting tulong lang sa dagdag kapital. Ako ay isang vendor. Napakaliit na bagay. Hindi niya binasa. Sabi, hindi niya man lang inattempt alamin kung ano yung kailangan ng tao. So sabi ko sa kanya, oh, ako na nito. Sabi ko, huwag mo na isipin to, ako na. Tapos sabi niya, oh, ikaw na ha, ikaw na bahala dyan. Sabi ko, oh, ako na. So yun, meron akong experience na ganyan sa kanya. Ma'am, kung alam mo na early on na may problema, bakit it took you a lot of years pa bago nagsalita, ilabas yung saloobin niyo sa kanya? Naglabas na ako ng saloobin ko nung nag-resign ako. Yun na talaga yung pinaka kumbaga first form of formal protest ko sa Pangulo. Sinabi ko doon, 3 yung dahilan. Unang-una, personal, dahil meron siyang pangako sa akin na hindi niya tinupad. Para niya ako mapa-oo na tatakbo akong Vice President, meron akong 2 hiningi. Isa doon, wala talaga. So okay lang yun, sabi ko, di ba? Nung ako nag-resign sa Department of Education. Okay lang yun. Kasi personal ko naman yun eh. Wala namang, hindi na makaka-apekto sa taong bayan yon. So okay lang yon. Tapos pangalawa, yung pagbaliwala ba niya sa reklamo namin sa Department of Education na yung budget namin ay kinokontrol ng House of Representatives. Hindi lang control, kinuha talaga at pinaghati-hatian. At syempre, sabi ko nga, nung ako ay nag-explain noon, sabi ko, nakikita sa papel, hindi ninyo nang kailangan ng ebidensya dahil inattach mismo ng House of Representatives ang listahan ng paghati-hati nila ng budget ng Department of Education. Pag-akyat namin sa Senate during the plenary, merong isang senator na nagtanong, sa inyo ba tong listahan? Sabi namin hindi. So parang nabuhayan kami doon na parang baka sa BICAM ay maayos yung budget namin, pero wala pa rin. Kaya doon ko nasabi, sabi ko 2 tao lang naman ang humahawak ng budget sa Pilipinas. Si Martin Romualdez at si Zaldico. At masasabi ko na pinapabayaan ni BBM dahil nung sinabi namin sa kanya during a cabinet meeting, classroom shortage, pinapakialaman yung budget, binaliwala niya yung tanong or yung sinabi namin. So, ibig sabihin, meron siyang, kumbaga, approval, implied approval doon sa ginagawa. Ma'am, speaking of House of Representative, marami nagsasabi na yung pag-announce daw nyo ay political move para takutin itong mga congressman sa inyong impeachment. Ano pong masasabi nyo dito? Wala akong power. Kung nakikita ninyo ngayon, nag-iisa ako. Ang kasama ko lang yung taong bayan na nagsasabi, lumaban ka, na wala ding kapangyarihan. No? Ordinary Filipino citizens. So paano ako mananakot ng mga members ng House of Representatives na kumbaga naka-angkla, nakasabit sa kapangyarihan ni BBM, sa kapangyarihan ng administrasyon. So paano mo matatakot yung mga ganun? Sila yung in power. Ako yung nag-iisang nag-iisang tao na hindi kaparte ng barkadahan. Alam naman natin yung mga kasunod mo talagang kulelat. Kung hindi negative, kulelat talaga. Parang, syempre, no choice daw yung mga congressman na kumampi na sa inyo dahil lagot daw sila pagka
kayo ay naging presidente. Yun ang sinasabi ng mga ilang political analysts at mga tao. Meron na daw kayong alibay na ginagamit lang yung impeachment sa politika dahil tatakbo nga kayo. Bago pa naman ako, okay, unahin ko sagutin yan ha. Bago ako tumakbong, bago ako nag-declare na tatakbo akong Pangulo, kung maalala nyo, sinasabi ko na, di ba, inaatake nila ako kasi sa paningin nila, tatakbo ako sa 2028. Sinabi ko na yun ilang beses. Sabi ko, it's a political attack, it's political scapegoating sa mga kakulangan ng administrasyon. So sinabi ko na yon noon, bago pa man ako nag-declare na tatakbong president. Yun namang frontrunner, hindi kasi ako naniniwala dyan sa numbers na yan. Kasi hindi natin alam kung sinong nagpagawa ng survey. Malay ba natin kung pinapalabas lang nila na frontrunner ako pero hindi naman pala totoo. Diba? So, hindi ako naniniwala sa numero na sinasabi nila. Pero naniniwala ako sa mga tao na random places in the country who don't know me at all except for my name. And then they say, lumaban ka. Hindi ka naniniwala na plus 30 ka lang? O kasi people are saying na mukhang mukhang daya yan. They believe at least nasa 70% daw yung trust and approval rating mo. Hindi kasi ako nagpapasurvey kasi mahal. Wala kaming budget para sa survey. In fact, nakikisurvey lang kami. Kung merong lumalabas na survey, sabi na, ito pala yung number. Pero sa totoo lang, hindi rin naman natin alam kung sino yung nagpa-survey eh. 'Di ba? Kung totoo ba talagang independent yon o merong gumastos para sa survey. So, hindi ko binabase sa survey yung galawan ko. So hindi nyo talaga po tiniming itong pag-announce ninyo? Walang timing ito. Talagang nasa puso nyo lang. Tsaka, VP, doktoran ko yon para isang sagutan na lang. Kasi, bakit ganito kaaga? Ikaw daw, in history, ng mga nag-declare, yung pinakamaaga, bakit Ash Wednesday daw? Nag-speculate talaga yung mga tao. Actually, hindi ko nga naisip na Ash Wednesday pala yun. Nalaman ko na lang na Ash Wednesday kasi sinabihan ako pagdating ko sa office, may misa. Sabi ko, bakit may misa? In fact, kung nakikita nyo, pinalitan pa yung setup, diba? Kasi akala nila press conference yun. Naka-table yun eh. Walang podium yun sa una. Tapos nandun pa yung mga heraldic symbols. Tapos pinapalitan ko. Tapos sinabihan ako may misa. Sabi ko, bakit may misa tayo? Ash Wednesday. So, tapos nalaman ko lang after na Ramadan na pala. Kasi yung mga kaibigan ko na mga Muslim, nag-greet na ng Ramadan Mubarak. So, walang... Alala ninyo, nandun yun sa speech kasi ng Ramadan Mubarak. So, walang yon. Pero, binigay ko naman yung rason. Kung maaalala ninyo, nandun yun sa speech. Kasi inisip ko na talaga yun eh. Ako magtatanong ito sila kung bakit February 2026 ako nagsabi. Tapos, sinabi ko na yon, binigyan ko ng rason para hindi na sila magtanong. Pero nagtanong pa rin pala sila. Sabi ko, madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit, matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Kung maalala ninyo, nagsimula yung attacks nila October 2023.
Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation, sa pagkidnap ng aking ama, hanggang sa mga samot-saring paratang na pilit nilang inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. So ito yung reason. Di ba yung mga politiko, hindi sila nagde-declare dahil takot sila, habulin sila ng kalaban nila eh. Di ba? Mabinay, sabi nga nila. Oo. Silang mabinay. Oo. Kakasuhan ka. Iimbestigahan ka. Ginawa na nila lahat yun eh. 'Di ba? So ano pa bang i-delay ko sa sasabihin ko na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas? Sinabi ko sa lahat, gagawin ko yon December of 2026. Inagahan ko lang ng ilang buwan. So wala namang kakaiba doon. Nabanggit nyo din po sa inyong speech na humingi kayo ng tawad dahil po sa nailuklok si BBM dahil sa inyo. Dahil po anong specific na sa tingin ninyo talagang hinihingi ninyo aside from sa binanggit ninyo na tawad sa Pilipino? Bakit? Sa tingin nyo po ba talagang kayo ang dahilan ng pagkapanalo ni BBM? Kasi ang pagiging Pangulo, destiny yan eh. Diba? So hindi ko naman masabi na ako yung dahilan ng kanyang pagiging Pangulo. Pero nag-contribute ako sa paghingi ng tulong sa mga tao na iboto si BBM. Kaya madaming beses na rin, tulad ng sinasabi ng mga tao na lumaban ka, madaming beses na rin ako na real talk sa daan na masasalubong ko yung tao, makakasalubong ko yung tao, or kumakain ako, tapos merong kumakain dyan sa ibang lamesa, tapos magpapapicture sasabihin, alam mo, binoto namin si BBM dahil sa iyo eh. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Hindi ko na mabilang ilang beses, lalo na sa mga tiga Mindanao. Doon kasi sa unfiltered ang mga tiga Mindanao sa akin. Sobra silang komportable sa akin kasi galing ako doon eh. Laki ako doon eh. Pumunta lang naman ako dito sa Manila para mag-aral, magtrabaho. Pero doon talaga ako lumaki, doon ako nakatira. So, sobrang unfiltered yung mga tao doon. Ikaw ang hinungdan, Inday Sara, sa mga kagubot karon sa ato ang nasod. Kay imuhaming gikumbinsi nga iboto si BBM. So, Ano po nararamdaman nyo pagka sinasabihan kayo? nahihiya ako. Nahihiya ako. Nanliliit ako. Hindi ko alam kung paano ako mag-sorry. Sabi ko nga, gusto kong lumuhod, pero wala sa kultura ng Pilipino ang yung lumuhod ka ba? Ang lumuluhod lang kasi tayo sa Diyos eh. Diba? Wala sa kultura natin yung parang you grovel at the feet of another person. So gusto ko gawin yon sa lahat. Hindi ko rin siya magawa. Dahil ang dami nun. Ilang yung bumoto sa kanya? 31 million. Sabihin na lang natin, kahit 10 million dun, bumoto dahil sinabi ni Inday Sara na iboto ninyo ito. Hindi ko magawa yun. So yung form of remorse ko, apology ko, is ibigay yung gusto ng mga tao na tumakbo akong pagka-presidente. So, i-confirm ko lang VP. Kasi, ang pagkakaintindi ng mga tao, lalong-lalo na nung mga galit sa'yo sa mga sinabi mo is, ikaw ang reason ba't nanalo si BBM. So, ang sinasabi mo dito is, nag-a-apologize ka for campaigning for BBM. Tama ba? Nag-a-apologize ako kasi inendorso ko siya. Humingi ako ng tulong sa mga tao para siya botohan. Hindi ko sinasabi ako yung rason. Sabi ko nga, destiny ang pagkapangulo eh. Pero nag-contribute ako sa pagbigay ng boto sa kanya. Sigurado ako doon. Kasi ako yung mga kaibigan ko sa Davao. Every time na umuwi ako, sinabi mo kasi,
na iboto eh. Nagtandem kasi kayo eh. Lalo na yung mga kaibigan ko sa Davao na wala pa ako sa politika. Bago pa man maging Pangulo ang tatay ko, kaibigan ko na sila. So yun talaga yung, kung meron pang mas real sa real talk, yun talaga yung, para ka nang ginulpi sa katotohanan na sinasabi nila. Isa ho ba itong dahilan kung bakit kayo tatakbo? Gusto nyong ituwid yung pagkakamali na yun na ikinampanyan si Marcos? Yes. Gusto kong ayusin ang mga pagkakamali na ginawa sa bayan natin. VP, natatawa lang ako. Kasi gusto ko lang itanong kasi nung hindi ka tumakbo nung 2022 bilang presidente. So kung meron kang time machine at babalik ka, tatakbo ka bang presidente o magme-mayor ka na lang dahil sa mga nangyayari ngayon? Kung meron akong time machine, pabalik ako, tatakbo akong mayor. Susundin ko yung gusto ko na 3-term mayor ng isang syudad. At anong reason? Yung dahil lang dyan sa iyong pangarap na matapos mo yung 3-term? Or dahil sa mga nangyayari ngayon? Dahil kung hindi ako tumakbo, yung mga hiningan ko ng tulong, hindi boboto yun kay BBM. So baka pa natalo siya. So hindi ganito yung inabot ng ating bayan. Baka nga talaga natalo siya. Kasi nung pag-recruit sa akin, at hindi ko naman ito first time na sinabi ha. Sinabi ko na ito eh. Nirecruit ako ni Senator Amy Marcos, tumakbong Vice President. Tinanong ko siya, bakit ako? Sabi niya, kailangan namin ng Mindanao kasi kung wala ang Mindanao, matatalo kami ni Lenny. Sabi ko, Mindanao lang pala yung pinag-uusapan natin dito eh. Ang dami namin tiga Mindanao. Nandyan si Bato, nandyan si Bongo, nandyan si Manny Pacquiao at the time. Sabi ko, ang dami. Sabi niya, hindi, ikaw yung kailangan namin. So, alam nila na hiningi nila yung tulong, kumbaga, para madagdagan yung boto. Pero VP, in terms of yung problema na na meron tayo ngayon dito sa Pilipinas, do you think kaya mong ayusin yung lala ng problema na ginawa ng administration na to sa Pilipinas? Kaya ba natin makarecover talaga? In 6 years, hindi eh. To turn around a country, you need at least 30 years. So, dapat merong long-term na continuity. Yan. Long-term na plano, long-term na continuity na paniniguraduhin mo na yung susunod, hindi niya pababayaan, babaliktarin, o ibabasura yung nagawa nung nauna. Kasi yun yung sikreto ng pag-unlad eh. Kasi kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Minimum of 30 years. Siguro kung parang walang tulugan, wala ng 25 years. Wala nang pahinga, 25 years kakayanin. We'll shave off 5 years. Pero kasi ang termino ng isang Pangulo, let us be realistic, 6 years lang yon. So dapat ang papaniguraduhin mo dyan ay yung magagawa mo for 6 years at yung iiwan mo na plano para sa mga susunod. Maganda siguro kung naging tuloy-tuloy si Marcos noon, konti na lang ang bubunuin nyo. Pero dahil nga... Tinuloy niya yung tinuloy niya yung kay Pangulong Duterte, 6 years yun, 6 years kay BBM. Konti na lang sana yung mga iba pang taon. Kaya lang lalong gumulo
nung panahon ni Marcos. So mas lalo po bang lumalim ito, naging problema natin dito kay Marcos? Oo, makikita nyo naman sa numbers eh. Ikunin nyo lahat ng economic indicators. Wala. Bagsak na talaga yung Pilipinas. Investor confidence, wala. Nagsisinungaling lang yan sila na meron. Pero walang interesado sa Pilipinas ngayon. Nabanggit niyo po na natatakot kayo for the next generation. Anong specific na kinakatakutan niyo nung binanggit niyo yun? Natatakot ako, nabanggit ko yon sa speech. Sabi ko dito na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran nga maanad data sa sayop nga mawad-an na lang ta og paglaom. Natatakot ako na tanggapin na lang nila ba na yung mga kabataan, tanggapin na lang nila pinanganak akong mahirap, mabubuhay akong naghihirap, mamamatay akong isang mahirap. Hindi ko gusto yun para sa ating mga anak. Tapos natatakot ako na tatanggapin na lang nila kahit mali, okay lang. Tulad ng nangyayari ngayon, ang laki nung ninakaw sa budget natin. Hindi pa yon nare-review ang 2022, 2024, tsaka 2023 budget ha. 2025 pa lang pinag-usapan natin. Tapos para bang wala lang siya sa mga tao. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan na hinatid kung saang bahay, nakalagay sa mga maleta. Pero parang tanggap lang ng mga tao, ay, ganun talaga eh. Tapos natatakot ako na mawalan na ba sila ng hope yung mga tao. Tapos magkanya-kanya na tayo, there'll be lawlessness, indifference. Natatakot ako na ganun yung future generation of Filipinos. Ayoko na lang magbanggit ikumpara sa ibang bansa. Pero merong mga bansa, kung makikita ninyo, na wala talaga. Criminal organizations ang nagpapatakbo ng kanilang bansa. Sobrang lakas ng krimen na ang mga trabaho ng mga tao ay bilang isang kriminal. Mga matitinong tao umaalis na lang sa kanilang bansa. Ganon. Ayoko makita na ganon yung mangyari sa Pilipinas.